Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Tumingin si Lu Yongsheng kay Aaron at Lu Roakshuan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Si Shenlao ay hindi nang ahas na makinig sa kanyang mga salita, ngunit siya ay tao ni Lu Roakshuan. Alam niya kung sino ang magiging master ng future Blue Mountain. Natural, kahit na may isang salita si Shenlao, hindi siya naglakas loob na gawin ito ng padalos-dalos. Galit na tumingin si Lu Roakshuan kay Aaron, tumanggaw kay Lu Yongsheng at direktang hiniling sa kanya na gawin ito. Si Lu Roakshan ay hindi tanga. Ang paghawak sa noo ng kanyang lolo sa ganoong oras ay parang humihingi ng gulo. Sa sandaling inisin niya ang kanyang lolo, hindi bababa ang kagandahang loob ng Aaron. Kung hindi niya gagawin, ang kanyang pabor sa kanyang lolo ay banta. Pagkaraan ng ilang sandali, sa pagbabalik ni Lu Yongsheng, isang luxury sedan bed na binubuo ng 16 na tao ang dinala. Halika, 3,000, umakyat. Si Lu Wuzhen ay napakasigla at dinala ang Aaron sa kama ng kotse. Aaron kilay masikip kulubot, Lu Wuzhen kumanta ito ay kung saan. Gayunpaman, nang makitang tumanggaw si Lu Roakshan, umupo si Aaron. Bumangon ka. Kapag sumigaw si Lu Yongsheng, 16 sa kanila ay mayabang. Lahat ng mga anak ng pamilya Lu ay handang ibigay ang kanilang espasyo. Mas nakakaalam sila kaysa sa iba. Kahit sino pa ang nakaupo sa sedan chair, lahat ng anak ng pamilya Lu ay dapat umiwas at samahan sila. Damn it, Aaron is so powerful. Ang tuktok ng Blue Mountain ay dinadala siya sa isang 16 people's sedan chair. Ang pinuno ng pamilyang Lu ay naglalakbay lamang sa isang 18 people's sedan chair. This guy, hindi ba ang kahangahangang kakayahan ni Han ay nabubuhay sa libong taon, kahit na nakalimutan, ngunit hindi nito maisip na ang buhay nito ay magtatapos sa isang araw. Ang sedan chair ay hindi lamang nagpapakita na ang Aaron ay malakas, ang pinakamahalagang bagay ay na siya ay magiging mas malakas sa hinaharap. Nang makitang naguguluhan ang ibang tao, nakangiti niyang sinabi, nakipag-ugnayan si Aaron kay Lu Roakshan, at kayang gawin ng Aaron ang lahat ng galaw ni Lu Roakshan. Ngayon kahit ang pinakamakapangyarihang Diyos ng pamilya ni Lu ay tumanggo at inayos ang 16 na sedan ng mga tao, upuan para buhatin siya. Hindi mo ba naiintindihan ang ibig sabihin nito? Ibig mong sabihin, eksakto, nanalo na si Aaron sa posisyon ng manugang ng pamilya Lu gamit ang sarili niyang lakas. Tumawa ang lalaki. Sa sandaling lumabas ang mga salita, tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Mula noon, ang Aaron ay naging isang natatanging individual. Nagawa na niyang lumaban sa tuktok ng bundok ng Kishan at masira ang walang kamatayang si Arya. Ngayon, isa na siyang Dragon Slayer na may isang kamay lamang. Napaka-abnormal ng kanyang lakas, na ang mga tao ay natatakot sa kanya ngayon, mayroon siyang tuktok ng asol na bundok upang protektahan ang kanyang ibaba. Oo, hanggat siya ay nagpapasaya, hindi banggitin na ang tuktok ng asol na bundok ay gagawin ang kanyang makakaya upang tulungan siya, kahit na maraming mga bayani sa Jiangho ang tutugan. Aaron talagang kahanga-hanga, modelo ng aking henerasyon. Gayunpaman, sa kabilang banda, ang tuktok ng asol na bundok ay napakabangis din sa hinaharap.
Sa Aaron, ang manugang na sinasamantala ang dragon, ito ay tulad ng pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre. Ngunit paano si Ivory? Sa oras na ito, nagsimula na ang 16 na tao na sedan na upuan sa tuktok ng asul na bundok, at pinangunahan ni Luroakshan ang iba na sumunod sa kanya. Gayunpaman, siya ay nabalisa at lumilingon paminsan-minsan. Sa likod niya, si Lu Wuzhen ay hindi nakikisabay sa kanya sa lahat ng oras. Sa halip, magkasama sila ni Luroakshan. Si Luroakshan, ang pinakamamahal sa pamilyang Lo, ay labis na kinakabahan at hindi nasisiyahan. Mabagal na, naglalakad si Lu Wuzhen, ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa Aaron sa kanyang harapan, at ang kanyang bibig ay nakangiti. Zener, sabi ni Lu Wuzhen na may kontentong ngiti. Nagmamadaling sinabi ni Luroakshan, Lolo, narito ang core. Sinabi ni Lu Wuzhen na may malumanay na ngiti, kailan tayo kailangang kabahan ng husto kapag nakikipag-usap tayo sa ating apo. Si Lu Wuzhen ay napakaamo at matiyagang makipag-usap sa kanya, na hindi pa nagagawa sa buhay. Natigilan si Luroakshan, ngunit napangiti, oo. Itinuro ni Lu Wuzhen ang Aaron sa harap niya, ano sa tingin mo ang Aaron? Huwag kang mag-alala tungkol dito. Tumanggo si Luroakshan at nagsabi, si Aaron ay isang tao sa mundo, ngunit siya ay napakatalino. Siya ay matuwid at matapang. Ang pinakamahalagang bagay ay pinahahalagahan siya ni Zener para sa kanyang malalim na pagmamahal at kawalang tatag. Iyan ba ang dahilan kung bakit itinuro mo sa kanya ang Four Soul Formation ng Northern Underworld at ang Xuanyuan Sword Formation? Nakangiting sabi ni Lu Wuzhen. Nagmamadaling huminto si Luroakshan at lumuhad para magkumpas, si Zener ay walang ingat. Patawarin mo sana ako, guilty. Nakangiti si Lu Wuzhen, ngunit sa kanyang kamay ay isang paraan na talagang makakapigil kay Luroakshan sa pagluhod. Ano ang iyong krimen, at paano mo ito maibaba? Lihim na itinuro ni Zener ang kakaibang kaalaman ni Lu sa iba nang walang pahintulot ng may-ari at lolo. Nararapat na mamatay si Zener. Si Luroakshan ay hindi nang ahas na pabayaan siya. Natakot siya at sinabing, nalilito. Ngumiti si Lu Wuzhen at pinagalitan, ano ang pangalan mo para ituro ang Aaron sa iba? Kung gusto mong sabihin ko, hindi lang ikaw ang walang kasalanan, kundi ikaw din ang pinakamataas na bayani sa tuktok ng aking asul na bundok. Panipi-panipi, ito ay isang pagpapala para sa pamilyang Lu na magkaroon ng isang mabuting manugang na si Zener, gumawa ka ng napakahusay na trabaho. Utang mo sa iyo ang kalahati ng kinabukasan ng pamilya Lu. Pupurihin kita pagbalik ko. Tumawa si Lu Wuzhen. Natigilan si Luroakshan. Ito pala ang sinadya ni Lolo. Gusto niyang pabulaanan, ngunit mas natigilan siya sa sinabi ni Lu Wuzhen. Ang pamilya Lu ay may utang sa kalahati ng kanyang kredito sa hinaharap. Bagamat sinabi ni Lu Wuzhen na ang ulap ay magaan at ang hangin ay malinaw, ang kanyang kahulugan ay puno, ngunit Lolo, Zener at Han Sanchen ay hindi. Bukod dito, si Han Sanchen ay may asawa at anak na babae, at siya ay may laging mahal na mahal sila. Ilang beses na siyang tinanong ni Zener, ngunit siya ay. Sinabi ni Luroakshan nang may pagkabigo, paano ka magiging miyembro ng pamilyang Lo kung matututo ka sa akin? Gaano niya kamahal ang kanyang asawa at anak na babae? Si Lu Wuzhen ay hindi nasisiyahan sa, I love it, love it. Kung gayon, huwag mo silang hayaang magpakita ay nagalit si Lu Wuzhen, at kasabay nito, tahimik na pinakawalan ang isang malakas na presyon, naiintindihan ko na si Luroakshan ay hindi nang ahas na huminga. Mukha siyang namutla at sinabing, huminga ng malalim si Lu Wuzhen, at lumuwag ng husto ang kanyang ugali. Tumingin siya kay Aaron at bumulong, Zener, Aaron is a thing of the earth. Hindi ko dapat siya binigyan ng pagkakataon na kunin ang kapangyarihan ng ating mundo. Gayunpaman, ang Yongshengsi Area at Yaoshen Pavilion ay nagkakaisa sa ngayon, na ginagawang walang uliran ang presyon sa tuktok ng asul na bundok. Kung ang Aaron ay magagamit ng aming pamilyang Lo, mapapawi rin ito ang presyon sa aking pamilya. Alam ni Zener. Masayang ngumiti si Lu Wuzhen, nakatingin sa likod ni Aaron at nakangiting nagsabi, hindi masama ang likod ng anak na ito. May something sa kanya, hindi, ibig kong sabihin, mayroon siyang totoong kapangyarihan sa Diyos. Sa kabilang banda sa wakas, ang kambal na pamilya. Hao at Wang Zizi ay nagmamadali sa nakulong na Dragon Valley, at si Aoshi ay naghihintay na sabik sa kampo. Nag-aalala siyang lumapit sa tent at nagpabalik-balik.
Ilang disipulo sa labas ng kampo ang isa-isang nakaramdam ng matinding pressure sa loob ng tent, pawis na parang ulan. Pahayagan. Sa loob ng tent, biglang narinig ni Aoshi ang sigawan sa labas ng tent. Sa pagbabalik tanaw, ang dalawang kapatid ng pamilya Ao ay sumugod kasama ang mahahalagang tauhan tulad ni Wang Janzi, Abo Xianling, Ye Guocheng at kanyang asawa. Lolo, nakilala ko si Mr. Ao. Nakita ko na ang Diyos. Sa sandaling makita ng mahahalagang tao si Aoshi, lumuhad sila at nagbigay galang. Lalong nasa sabik si Ye Guocheng. Sa oras na ito, tumahimik siya at sumigaw sa pinakamalakas na boses hanggat maaari, sinusubukang akitin ang atensyon ni Aoshi. Bumangon ka na. Tumingin si Aoshi sa karamihan at sinabi. Oo. Sabay-sabay na tumango ang lahat, at saka isa-isang tumayo. Lolo, hindi ko alam kung ano ang mahalaga sa iyong agarang tawag sa amin, mahinang tanong ni Aojin. Oo, Lolo. Nako, kung hindi ka umalis ngayon lang, maaagaw pa rin natin ang gapos ng Diyos ni Luruaksen. Ngayon, binawi na ni Luruaksen ang lahat. Nanghihinayang sabi ni Aoyi. Ang mga taong walang EQ ay palaging nahihiyang magsalita, at least si Aoshi ay sobrang nahihiya sa oras na ito. Ipinikit ni Aoshi ang kanyang mga mata at pinakalma ang kanyang galit, ngunit si Wang Huanji iyon. Sa oras na ito, sinabi niya ng nagmamadali, ikatlong iyang master, bigyang pansin ang balanse sa lahat. May dalawang hindi maipaliwanag na Panginoon na biglang tumulong sa Aaron, ngunit ang matandang magnanakaw na si Lu Wuzhen, nang makitang nakuha ni Luruaksen ang mga tanikala ng Diyos, ay biglang tumalikod at hindi nakipagkamay sa akin. Napabuntong hininga si Aoshi Chang at may sinabing medyo nakaka-depress. Kung mag-isa tayong lalaban sa tuktok ng bughaw na bundok, bakit hindi tayo mag-alala na hindi makuha ang tanikala ng Diyos? Dahil doon, medyo nanlumo si Aoshi. Maliit na bagay ang mawala ang mga tanikala ng Diyos, ngunit natatakot ako na mas maraming bagay ang mawawala sa hinaharap. Putol ni Ye Guocheng. Tumango si Aoshi, ngunit may pagkasuklam si Wang Huanji sa kanyang mga mata. Ano ang ibig sabihin ni Ye Guocheng? Hindi ba siya malinaw? On my way here, I saw my family. Your name is Ye Guocheng, isn't it? Oo, Lolo. Pumunta ka at hanapin ang katulong ng pamilya at sabihing mayroon akong mahalagang pag-usapan. Oo. Hindi naiintindihan ni Ye Guocheng ang intensyon ni Aoshi. Pagkatapos ng bahagyang pagkatulala, tumalikod siya at lumabas. Shenlao, anong gusto mong gawin sa pamilya mo? Hindi ko masyadong maintindihan. Ang paraan ni Wang Huan. Si Aoshi Mian ay mukhang malungkot at sinabing, ang kalikasan ay para sa isang tao, at para din sa kinabukasan ng pamilya Ao. Kapag dumating sila, malalaman mo, dahan-dahan. Sasabihin mo sa akin na bumaba at maghanda ng masarap na pagkain at alak para sa kanila. Oo, sa mga salitang ito, itinoon ni Aoshi ang kanyang mga mata sa dalawang kapatid na lalaki ng pamilya Ao. Dati ay nakakasama niya ang mga ito, ngunit ngayon ay mas lalong hindi kaaya-aya. Kahit na ang pangalawang Aojin ay may mas mahusay na IQ, siya ay kumikilos ng pabigla-bigla. Ang pangatlong Aoyi ay walang iba kundi nangingibabaw. Kabaligtaran sa mga anak ng pamilyang Lu, si Luruokshan ay kalmado at alerto, hindi banggitin na si Luruaksen ay hindi lamang matalino, ngunit mayroon ding mahabang buhay, na magdadala ng malaking benepisyo sa tuktok ng asol na bundok. Inggit, sa kabilang banda, sa kabilang bahagi ng asol na bundok, marami pa ring aktibidad. Nang makaalis si Han sa upuan ng sedan, personal na hiniling ni Lu Wuzhen ang pamilya ni Lu na umakyat at bumaba at maghanda ng hapunan para kay Han. May kausap si Luruaksen kay Lu Wuzhen. Bilang karagdagan sa katalinuhan ng kanyang puso, tinutupad din ni Aaron ang kanyang pangako na ibibigay sa kanya ang mga tanikala ng Diyos at tulungan siyang mapunta sa Wuzhen. Ang mukha ni Luruakshuan ay parang hamog na nagyelo. Siya ay abala gaya ng dati, ngunit wala itong kinalaman sa kanya. Depressed talaga siya. Anong ginagawa mo? Sa oras na ito, lumapit si Lu Wuzhen at pinanood ang malaking bilang ng mga eksperto at mga doktor na pumunta sa Aaron tent. Nakangiti niyang sabi, Lolo, kung hindi makakatulong ito kay Zuan. Hindi na muling natuwa si Luruakshuan, kaya hindi siya nang ahas na ipakita ito sa harap ni Lu Wuzhen. I've been watching you grow up. Ano bang nasa isip mo? Hindi ba alam ni Lolo? Malumanay nang umiti si Lu Wuzhen at tinapik si Luruakshuan sa balikat,
Si Shu ang pagsisikap ng aking lolo para sa Aaron, at ang aking magandang araw na si Bei ay naiwan sa lamig, tama ba? Nang marinig ang mabait na tono ni Lu Wuzhen, matapang na tumanggo si Lu Rookshan, oo, hindi talaga maintindihan ni Rookshan kung bakit ako lalaban sa isang taong may ibang apelyido sa tuktok ng asol na bundok. Ang mahalaga sa iyo ay hindi ito, ngunit ang takot na mawala ang pabor ng iyong lolo. Ang mga salita ni Lu Wuzhen ay direktang pumutol sa isip ni Lu Roakshuan, at pagkatapos ay malumanay na ngumiti, tandang bata, sa labas ka lang tumitingin, hindi sa kanyang relo. Anong ibig mong sabihin, lolo? Balak ni lolo na kunin si Aaron bilang mabilis na manugang ng aming pamilyang Lu, at masigasig pa siyang linangin upang maging Diyos ng digmaan at maging matapang sa mundo, prangkang sabi ni Lu Wuzhen. Narinig ito ni Lu Roakshuan, agad na nanlumo. Pero silly boy, kahit gaano kabanggas ang God of War, isa ring diskarte ang pag-atake sa lungsod. Ikaw ang nagpaplano ng mga diskarte sa totoong palasyo at nag-uutos ng deployment. Lolo, ibig mong sabihin, gaano katalino si Lu Roakshuan? Medyo transparent siya, gaya ng iniisip mo. Tumawa si Lu Wuzhen. Agad na naunawaan ni Lu Roakshuan at masayang sinabi, Lolo, mayroon pa po akong mga doktor na may mataas na grado doon. Tatawagan ko sila dito. Tumawa si Lu Wuzhen at tumanggo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.